Hi guys, this is Grim TV and welcome to my channel. In this video, pag-uusapan natin kung effective nga ba ang utility sorcerer dito sa Ragnarok Mobile Classic. Noong closed beta test server, gumawa kasi ako ng video regarding sa utility build na sorcerer. So may mga followers tayong nagtatanong kung naging effective nga daw ba tong build na to at kung may updated daw ba ako ng build na to, so sasagutin natin ngayon yun sa video na to. So ayun, shout out sa inyo guys, para sa inyo ang video na to. So without further ado, let's begin. Simulan natin sa skills. Mapapansin nyo guys, hindi ako kumuha ng master skills kasi ang master skills ng sorcerer is para talaga sa DPS. Eh diba, utility naman ako kapag war, so dead man na dun guys. Ito yung mga kinuha kong skills sa mage class. Firebolt, increase spiritual recovery, Cold Bolt, Frost Driver Max, and Lightning Bolt. So sa mage class naman is free cast, Spellbreaker, so Earthfield and Earthquake. So kailangan guys max yung Earthfield kasi yan yung pinakang used mo every zone war. So yung Earthquake naman guys is very useful din siya kasi pwede mo siyang ibato sa kalaban at may 60% chance stun siya for 2 seconds. So I find this skill very useful talaga. Tapos AOE pa siya guys, para kang nag-stun kay Leshrac sa Dota 2 guys, kung alam nyo yun. Tapos very useful siya kasi spammable talaga siya guys. So yung stun effect at additional damage, sa Acer Monument mo siya kailangang i-activate. So kailangan meron kang gold badge guys at saka contribution. And mapapansin nyo guys, nasa auto skill slot ko talaga siya kasi yan yung binabato ko after ko maglapag ng Earthfield. So etong Waterfield din guys, kailangan to, lalo na maganda rin to ko during defense phase. Kinuha ko din yung Windfield and Energy Coat, syempre. Sa Professor class naman, kinuha ko yung Quick Casting, HP Conversion, Mental Agitation, Soul Siphon, Safety Wall, Magic Rod, and Remove Buff. So, etong Magic Rod guys is very important kasi meron siyang 27% chance to dodge all magic skills. So, very useful siya sa mga mage classes, lalo na sa may mga burst damage tulad ng Warlock. Maganda din tong Remove Buff sa utility type Sorcerer kasi kapag ikinas mo to sa kakampi mo, hindi siya madedebuff ng kahit anumang skills. Etong Safety Wall, syempre wag natin kakalimutan, lalo na kung nasa Emp-Demp ka naka-assign guys. So eto naman yung kinuha kong skill sa Sorcerer class. Summon Element, Commune Element, Barrier Spheres, Arulyo, Warm Breeze, and Diamond Dust. So ayun lang guys, kung meron kayong katanungan regarding sa skills, just comment down below. So, ang next naman natin is attribute point distribution. So, dito naman guys is max int pa rin tayo. Dex, medyo mataas kasi hinabol ko yung zero cast Earthfield kasi wala ko masyadong item na casting time reduction. And then, Vit sa halip na Agi kasi dito Vit naman tayo. So, hindi kailangan ng sorcerer utility ng Agi. So, ito yung naging stats natin. Okay, next naman is equipments. So, ayun, meron tayong static shield, meteorite armor, advanced survivor manque, Rift Shoes. So etong Rift accessory with max HP na na attribute, and then survival ring. Medyo expensive kasi tong survival ring kaya wala pa na siyang slot for now. And then syempre etong survival staff. And syempre GBG headgears all the way. Mas effective pa rin kasi talaga tong GBG headgears kaysa sa ibang headgears na gamitin. So next naman natin guys is
Acer Monument. So, ito yung mga dapat natin kailangan sa Acer Monument, yung mga importante. So, ang importante lang naman dito guys is black hole. So, yung black hole na yan is very useful sa zone war. So, kasi pag ikinast mo yung black hole na yan, madi-disable sila for several seconds. So, very useful siya guys. So, kailangan i-max yung black hole guys dito sa Acer Monument. So, kuhain mo yung black hole 1 to 5. So, syempre, kapag utility sort ka, kuhain mo rin tong earth field coagulate. So, sa earth field coagulate naman, once na umapak yung enemy sa earth field mo, may chances na ma-petrify siya for 3 seconds. So, ang next naman, kuhain mo syempre ang earthquake empowerment. Kasi, ito yung pwede mong ibato during zone war aside from black hole and earth field. So, ayun guys, kailangan kuhain mo siya. Additional damage kasi yan sa earthquake. So, ang next mo naman kukuhain nodes is earthquake stun. Kasi ito yung pinakang magiging sisi mo during zone war sa mga kalaban. So, bali, 3 nodes siya guys. So, kailangan kuhain mo yung 3 yun para mabuo mo yung total of 60% chances of stun for 3 seconds. So, yung mga excess na contributions and gold medal natin guys, doon ko naman siya ginasta sa mga nodes na may plus max HP, plus beat, plus int, and more. At syempre, wag mo palang kakalimutan yung invisible space kasi very useful siya sa cast range. So, ayun guys. So, ang next naman natin guys ay ipapakita ko sa inyo yung mga na-active na skill from Acer Monument at ano yung mga uses nito. So, ito naman guys yung black hole. So, ito yung sinasabi ko na kapag ibinato mo to sa kalaban, AO ito guys. So, madi-disable sila for several seconds. Kaya, sobrang useful siya during zone war. Itong sight spell naman from Horong card. So, useful siya guys kasi wala tayong sight skill. Hindi tayo tulad ng Warlock na meron talaga silang sight skill. Itong fog wall naman guys, ito yung dinidiscuss ko nung CBT. So, para sa akin guys, medyo nagkaroon ako ng struggle nung ginagamit ko to kasi kailangan ilalapag mo siya sa floor. Pag nag-earth field ka, mawawala din siya. Pero yung effect kasi na to guys is very useful Kaso, yun nga, hindi sila magkaulam ng earth field. Kaya ayun, ending, hindi ko din siya nagagamit. Sa prepare for elite naman, ito yung mga nakalagay sa akin. So, ayun guys. Check nyo na lang. So, ayun lang guys. Sana nakatulong tong video na to sa mga aspiring utility sort at sa mga nagbabalak mag-change into utility sort. Kung tatanungin nyo kung naging effective ba tong class na to dito sa ROMC, para sa akin, oo din. Lalo na kapag F2P ka. 'Di ba? So, tsaka din malaking tulong siya kasi mas tumitibay yung stocks nyo during zone war. Kasi 'di ba, kapag DPS sort ka, so minsan one hit ka lang ng ibang mga whales na players. So, itong utility sort hindi siya agad-agad na one hit. So, ayun guys. This is Scream TV. Maraming salamat sa panonood guys. Don't forget to like, subscribe, or follow to my social media pages. Maraming salamat ulit sa panonood. Hanggang sa muli.